Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis at lubos ang aming pasasalamat. Sapagkat minsan pa, binigyan mo kami ng pagkakataon na muli kang papurihan, pasalamatan sa buhay na ito. Panginoon, napakarami na pong taon at napakarami ng pagkakataon na kami po'y nabuhay base lamang sa aming sariling kakayahan. At tunay nga, O Diyos, na paulit-ulit po kaming nabibigo, bumabagsak sapagkat kulang ang aming kakayahan kung walang yung tulong at gabay. Kaya sa bibig ito, dalangin po namin na tumimo sa puso namin ang iyong mga salita. Huwag hayaan na maaagaw ang mundo ito ng kasalanan ng aming buhay. Bagkus, Panginoon, patuloy kaming matuto sa paglago ng buhay at patuloy kaming maging matatag upang anumang hamon ng buhay ay hindi kami iaanan ng anumang bagay sa mundong ito. I-bless mo, Lord, ang mga lingkod mong ito, patuloy nagsusumikap na magpaglingkod sa iyo. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang nagsabi, isang mang sa sambahayan ng maglingkod, karamay sa biyaya ang aming buong sambahayan. Pagpalain mo ang gabing ito, Father God. Ano man ang mga bitbit na prayer request, ano man ang mga hangarin ng puso at isipan, ano man ang bawat desire, aspiration, dalangin po namin na ikaw ang magpala sa aming lahat. Panginoon, ang po namin minsan pa na kung paano ka nagtagumpay ng maraming beses sa lugar na ito, idagdag mo ang gabing ito sa tagumpay. Panginoon, maraming salamat. Ang papurit parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Hindi po ganyan ang palakpak ng mga latero. Yung palakpak ng mga anak ni Yahweh Shaddai, yung palakpak ng mga at harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, smile naman dyan. Buti na lang naka-smile ka, no? Diba masarap pag naka-smile, no? Amen! Alam niyo ba, base sa psychology, ang pag-smile ay nakakagaan ng kalooban? Amen! Sinong naniniwala yung taas ng kamay? Amen! Pati pagtaas ng kamay, ang bigat, ha? Yung mataas, yung mataas! Siguro, inis na kayo, no? Handa na ba kayo makinig? Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid. 10 segundo. Humini ka na. Pag may pananampalataya ka, bago matapos ang gabing ito, answer prayer ka na! Naniniwala kayo? Sino naniniwala ng answer prayer? Amen. Simulan na natin. Handa na ba kayo? Amen. Wait just 10 seconds, ha? Bibilang pa ako. Start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10. Answer prayer tayo. Amen. Amen. Sino huminita sa kamay? Praise God. Praise God. Naniwala kayo na answer prayer na? Alam niyo ba kung anong tawag doon? Sabihin niyo na, brother. Ang tawag doon ay pananampalataya. Kung kayo'y naniniwala ng answer prayer na, umuwi na tayo. Magbasa muna tayo, amen ba? And the Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 21, verse 25 hanggang 28. At tayo pa itatalog sa 33 hanggang the following verses in 36. Sumayin lahat ang Panginoon. Atin pong pakinggan ang mahina. At wag na wag lumipan ng mga isip, no? Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malinito dahil sa upugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakon ng darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahon iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay nito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang aral mula sa puno ng igos. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Mag-ingat kayo na huwag maghumon sa katakawan at paglalasin at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay nito. Baka abutan kayo na ang araw na iyon ay hindi handa, sapagkat darating iyon ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang kaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makakarap sa anak ng tao. Mga magulang at kapatid kay Yahweh Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin. Amen. Amen. Huwag tayo magsawa sa pagtuloy kay Shaddai.
kayo makaupo na may kagalakan at kapayapaan sa puso. Amen. Sa gabi ito, mga kapatid, for the second time around, ang gospel na ito ay inulit, no? Kung tayo ay tinatandaan po natin yung nakaraang gospel, ay patungo na tayo sa tinatawag natin Advent season. Amen. Ang paghahanda, mga kapatid. And you know what? Napakaganda na patuloy natin naiintindihan, maunawaan ng lubos, ang kahulugan ng paghahanda sa buhay spiritual. At alam nyo, isang napakagandang disposisyon sa buhay na ang paglilingkod natin ay hindi lang nakabase sa ating mga kahilingan. Although ito yung mga nag-i-inspire sa atin, na yung mga bagay na hindi natin kaya abutin by our own strength. Mayroong Diyos na siyang tutulong sa atin. Amen po ba? Kaya ang Panginoon ay napakaraming ideya para tayo i-remind. Napakarami siyang approach sa atin para tayo ay matuto sa buhay pananampalataya. At pag hindi tayo natuto sa mga simpleng bagay, ay gagawa ang Diyos ng paalala sa atin na para ma-realize natin that all the things that we possess ay walang halaga sa buhay natin. Alam nyo, napakagandang malaman sa buhay natin ito na wala pala tayong dapat ikatakot ano man ang mangyari kapag alam natin na ang Diyos ang katulong natin. Amen ba? Yun nga lang, tayo ay natatakot sapagkat tayo ang humihiwalay sa kanyang kalooban. Tayo ang gumagawa ng barrier para ang kanyang gusto sa buhay natin ito ay minsan mawala ng saysay. But then again, isang napakagandang disposition sa buhay natin that we are here not only sa mga prayer requests natin, kundi especially, ano nga ba talaga ang pinakatunay na plano ng Diyos? Ano nga ba talaga ang pinaka-bottom line na gusto niya makita sa atin? Amen po ba? Kaya sa pagpagal ng ating paglilingkod, nagle-level up yung ating mga aspiration. Kung talaga nagle-level yung ating binhingin sa buhay. May napakinggan akong preaching sa YouTube nag-strike sa puso ko. Nagsabi doon, marami daw Kristiyano na mukhang naglilingkod, pero ang totoo, hindi siya naglilingkod. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi naglilingkod siya sa kanyang gustong mangyari sa buhay niya. Amen po ba? Hindi naman masama ang tayo ay maghangal ng mga gusto natin. Kaya nga lang katatapan, yung gusto ng Diyos na makita sa atin. Yung gusto ng Diyos na maganap sa buhay natin ito, mga kapatid. Kaya nga lang, paulit-ulit na pinapaalala ng Panginoon, unahin mo siya. Unahin mo ang kanyang kabanalan. Unahin daw natin ang kanyang kingdom para ang lahat ng bagay ay idadagdag niya. At bilang tao, napakabilis natin mag-shortcut sa mga gusto natin. Ang pinaka-weakness ng tao, ayaw na ayaw tayong mahihirapan. Nakikinig ba kayo? Ayaw na tayo ay nagsasuffer, mga kapatid. But then again, whether we like it or not, darating ang panahon na tayo ay makikipagtuos sa Kanya. Hindi ba? At ang title natin ay The Reckoning. Ang gospel natin is all about the end times, no? Ang pagkatapusan ng mundo. At dito pinakita sa atin na ang mga tao hindi katakot sa punang darating. Pag tayo ay nakarinig ng mga balita, bagyo, lindol, kinakatahan tayo, inig ka. Pero minsan, yung Biblia na nagbibigay ng warning sa atin para hindi tayo na-aapektuhan. Naniniwala kayo? Pag realidad, parang kapatay, kasi lalo-lalo na ngayon, wala nang lugar na hindi binabagyo. Wala nang lugar na hindi binabahan, mga kapatid. And that's why, mga kapatid, sa Panginoon nakakatakot na.
Bumili ka ng kotse ngayon, kinamagahayaan ka lang ng alon. No? At walang kwenta yung ganun mga bagay na pinanghawakan natin kapag dumating yung mga bagay beyond our control. Naniniwala kayo? Naalala ko nung kami nasa Bicol, mayroong nagbalita na ikot ng mga barangay. Maghanda-handa kayo kasi magkakaroon ng tsunami. Alam niyo ang tao ay napakabilis magpanik. Nung may magbalita, tsunami, nagwala yung mga tao kung ano-anong dinadala. May dalang refrigerator, may dalang aparador, hinahanda na yung mga kotse, hinahanda nila kung saan dinadala. Kami ng kasawa ko, sabi ko, alis din tayo dito. Kasi nag-rent ng kaming isang kubo doon. Kasi first time namin doon na mag-tira. Sabi ng asawa ko, ano dali natin? Sabi ko, kahit wallet mo dalhin mo niyan, kapag tayo inang, di mo rin madadala. Kahit gaano kaliit ng bagay na hinahawakan mo, kapag buhay na ang kinuha sa atin, sabi ng Bible, we brought nothing into this world. Amen ba? Wala tayong madadala sa mundo ito, mga kapatid. Amen po ba? Wala tayong matiligpit sa mundo ito. At ang pinakamagandang bagay na makita natin, yung pakikipagtuos, yung araw ng paghuhukom. Naniniwala kayo? Araw ng paghuhukom, the reckoning judgment, araw ng katuparan, araw ng pagbabayad. Amen po ba? Araw ng pagbabayad, araw ng pagbabalik ng Diyos. And whether you like it or not, darating yung panahon na makikipagtuos tayo. Kapag ang tao ay may utang, ang napakahirap yung pagbayad. No? Kaya nga, may mga tao na kung saan hirap na hirap sa buhay, lalong-lalo na kapag nabubulong sa utang. But in a spiritual aspect, mga kapatid, napakatigat at sa pagkikipagtuos natin sa Panginoon, ang dami nating utang sa Kanya. Amen po ba? Okay lang sa mundo ito na magkautang ka, pag namatay na tayo, wala na silang hahamulin. Ang problema sa utang natin sa Diyos, yun ang araw ng pagkikipagtuos. Amen ba? Yun ang araw ng pagkikipagpintahan natin sa Kanya. Yun ang panahon ng katuparan ng Panginoon, the fulfillment, at doon magaganap yung mga consequences sa buhay natin. Nandiyan mo kayo? Di ba hindi masarap pakinggan kapag anong topic, no? Pag mga pagpapala, ang sarap, di ba? Pagyayarin tayo, tayo, ang sarap, no? But behind the blessings, there is always responsibility. Amen po ba? Sa kabila ng mga pagpapalang meron tayo, at tayo masyadong matuwa sapagkat may kaakibat na responsibilidad. Amen po ba? So, mga lingkod ng Panginoon, tanungin mo ang iyong katabi. Kapatid, ano bang kinakatakutan mo? Katapusan ng mundo o katapusan ng buwan? Katapusan ng buwan. Kasi ang katapusan ng buwan, maraming tayo eh. Kaya sabi ng mga Kristyano brother, huwag ka munang magtapik ng mga impacts na yan. Huwag ka munang magtapik ng mga judgment na yan. 5 kilong bagas lang ang kailangan natin. 5 kilong bigas lang ang kailangan natin. Sometimes, ganun tayo, di ba? We are preoccupied with the small things. Parang punong-puno ang ating alalahin sa maliit na bagay. Pero hindi tayo nakakatek sa pinakamalaking bagay sa buhay natin. Alam niyo ba, kapag may garapon ka daw, at marami kang mga bato, maliit malaki, kapag inuna mo yung malaking bato, kapag inuna mo pala yung maliit na bato, hindi mo na may papasok yung malaking bato. Alam mo bakit? Mahirap na isiksik yung malaking bato kasi napuno na ng maliit na bato. Kaya para mag-fill-in mo yung lahat na space ng bote or garapon, unahin mo yung malaking bato at isisiksik mo na lang yung maliliit. Nakuha niyo, mag-experiment kayo. Sa buhay natin, ganun din. Sometimes, ang dami natin hinahabol na maliliit na bagay, pero yung tunay na purpose ng Diyos, kung bakit ka naman po dyan iwala ng lugar. Kasi okupado na tayo ng mga kahilingan natin.
Pero yung pinakaregalo ng Diyos na dapat nating makamtan ay nawawala. Nasusundan niyo ba? Sabihin mo siyang kanalig kapatid. Natututo ka ba? Anong sagot? Sabihin mo kapatid, anong pakialam mo? Hallelujah. Dapat tayo natuto rin. Palapakan natin ang Panginoon. Para tayo ay maging handa sa buhay pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, live with an eternal perspective. Kailangan mabuhay tayo, hindi lang pang 2024. Amen ba? We have to live not according to this world, but we have to live according to God's purpose. Kaya pag hindi tayo nakabuhay sa plano ng Panginoon, ang mga hangarin natin hindi sustainable. Mga pangarap natin, mga pangmundo lang, mga pangarap natin, mga pangmundo 2025 lang. Alam niyo ba sa psychology, ang malaking worry ng tao, ang malaking takot ng tao, takot maghirap, takot magutom, takot mawalan ng pera, syempre nakakatakot yan, no? Takot mawalan ng mga mahal sa buhay, yun ang mga burdens natin. Pero alam niyo ba, ang pinakamalalim na reason, ang pinakamalalim na dahilan kung bakit marami tayong kinakatakutan, alam niyo kung bakit? Sa tingin niyo bakit? We are not prepared sa pinakamalalim na bahagi ng buhay natin. Nakukuha niya? Kapag hindi tayo prepared na humarap sa Creator natin, maniwala ka, unconsciously, ang dami nating worry. Kaya mas nakakatakot daw yung nabubuhay tayo ng matagal, na pinapahirapan tayo ng mundi. Minsan pala, kapag ang tao matagal mamatay, pahirap na din. Naniniwala kayo? May isang kwento, isang ama, mayaman sila, yung mga anak niya very supportive. Nung magkasakit yung magulang nila, all out support yung mga anak. Tayo, benta natin lupa for the sake of your life, no? Kapag katawan na ang nakasalalay, kahit kaano kahalaga ng bagay, isusubasta mo just to save our lives. Naniniwala kayo? Gaano man karami ng pera mo, gaano ka man kayaman ka